worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
gandang pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y napapadyang ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay, kay ganda ng pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda ng pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Good morning, Jesus! Good morning, Comfy Family. Yan. Isang magandang araw, magandang Lunes ng umaga sa lahat ng mga kapatiran natin. Amen. Dito sa loob at labas. Loob at labas. Yan. Thank you, Lord po. Kamusta naman ang inyong tulog? Huwag naman ganap, alive in Christ, tulog nga eh. Masarap, mahimbing. Thank you, Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat kay Lord. Dahil, Masarap ang tulog. thank you, Lord. Ayan, mga kapatid, tayo po'y mag-pray muna. Okay. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Amen. Hallelujah. All honor and glory is yours. Again, Lord, maraming salamat po sa nakaraan na linggo. You are our Jehovah Rapha, our Jehovah Jireh. Salamat po, Lord, ngayong buong linggo, guidance, provision, protection comes from you. Mga manggagawa ng kaharian ng Diyos, kayo rin po ang nagbibigay ng enthusiasm in witnessing, sharing the good news of the gospel, our very life to others.
Salamat again sa lahat ng mga sheep entrusted to all of us. And you are the great shepherd, our Lord Jesus Christ. And we are under shepherds, stewards of the blessings of your word shared to all. Again, Lord, may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Kanta tayo. Amen and amen. Hey. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Sabay po tayo mga kapatid. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. I love Him more. I love you more each day. My Lord, I love you more and more each day. To know you more, to serve you more, to love you more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Yan. We're together again. We're together again. Together again. We're Arnold together mali. again. In the Lord. Praising the Lord. We're together again in one accord. For He is good, mighty, and He is the Lord. We're together again. We're together again. Praising the... Isa pa nga. We're together again. We're together again. Praising In one accord. We're together again. Together again. Praising the Lord. For He is good, mighty, and He is the Lord. We're together again. We're together again. Praising the Lord. I know the Lord will make a way for me. Will make a way for me today, tomorrow, the next day. I know the Lord will make a way for me. Will make a way for me today. I know the Lord will make a way for me. Will make a way for me today. I know the Lord will make a way for me. Will make a way for me today. May Tagalog ba yan? Tagalog. I will love you. Thank you. Of my heart. I will praise you. I will adore you. I will thank you with all of my heart. I will praise you. I adore you. I will thank you with all of my heart. Yung Tagalog, alam kong may magagawa ang Diyos May magagawa sa ngayon. Today,
Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Today, Ngayon, tomorrow. Kung may magagawa ang Diyos. May ang Diyos ngayon. Oh. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa. May magagawa ngayon. Di ba? Nakakamiss yung mga kanta ng mami na pinagsusunod-sunod no? Pagka morning May devotion. karugtong pala yun, may Anong kadugtong? Ano? May magagawa ang Diyos. Hindi. Ano? Ibang kanta yan. Iba ba yun? Ano? Di ba may tanong ang mami? Ano yung kantang yon? May magagawa. Oo. May magagawa. Dan, may magagawa. Yon. May magagawa. O sige, kunin mo. Dali. Ayan. May magagawa. Bam, bam, bam. May magagawa. May magagawa ang Diyos. May magagawa. May magagawa. May magagawa ang Malaki, Diyos. malaki, Asan ang malaki. ano? Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa ng Diyos. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa. Malaki ang magagawa ng Diyos. Asan yung ano? Mahirap man. Imposible man. Walang hindi magagawa ang Diyos. Asan nga yung ano? Ito. Ako meron. O sige, kantahin natin. Meron akong duktong doon. O sige. Ano? Maghihirap Harap man. Imposible man. Walang hindi magagawa ang Diyos. Mahigpit ang pangangailangan. Mahigpit ang pangangailangan. Mahigpit ang pangangailangan, tutugunan. One more time. Mahigpit ang pangangailangan. Mahigpit ang pangangailangan. Mahigpit ang Tutugunan ng Diyos. Oh, one more time. Mahigpit ang pangangailangan. Mahigpit ang pangangailangan. Mahigpit ang matutugunan. Mahigpit ang pangangailangan. Tutugunan. Mahigpit ang pangangailangan. Tutugunan. Parang si Pastor Romy. Ay, Pastor Tony. Tutugunan. Sayon pala. Ayun, no. Na idugtong din. Si Pastor Tony Pero yung hindi pa rin natin umi-echo. nakukuha yung kantang merong sabi. Ang magagawa Ng mga patay. Hindi, meron yan eh. Sasabihin ng mami. Sige, i-message ng ating mga kapatiran. Si Arnold, natatandaan pa niya yung yung mga kantang luma. Pang-old. Sa dinami-dami kasi nung kanta natin, parang yung sinasabi nilang information overload, natabunan ng mga bagong kanta yung dati. Pero pagka may nakaisip, natutuloy-tuloy na rin natin. Oo. Nakaka-recover. Nakaka-recover. Nare-recover. Tapos i-refresh. Parang sa computer. Parang pag sinabing refresh, ano ang ibig sabihin na? Parang nakakamiss din yung yung kantang ngayaw matigil pag morning devotion. Ano yung kinakanta natin pag pinagmamarcha pa tayo ng mami ng paikot? Hebrew naman yun. Tapos magtatapos tayo sa Hebeno Chalo Malekim. Oo. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, dako na po tayo sa ating memory verse of the week. Ang ating memory verse of the week ay matatagpuan po natin sa Proverbs 3,
25 to 26. Do not be afraid of sudden terror or of the ruin of the wicked when it comes. Sabi niya, or of the ruin of the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Sa Tagalog, kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di hahayang sa bitag ikay masilo. Ang ganda sa Tagalog, ano? Ulitin natin sa Tagalog. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hayaang sa bitag ikay masilo. Ang ganda. Nung ating memory verse. Hindi word of the week. Memory verse of the week. Parang nagiging memory verse of the week pa ba yan? Kasi ang memory verse of the week na memorize. Hindi, Isang verse lang uli yan. Dalawa. Kasi nung nakaraan, isang verse eh. Ang haba, isang verse ang haba. Sabi ni Minister Arnold, isang paragraph. Kasi mahaba siya. Ano nga pero pala isang verse pagkakaiba lang. ng dalawa, no? Yung verse, parang isang ganon. Hindi, one verse can be multiple sentences. Hindi ibig sabihin na isang verse, isang sentence. Hindi. Pag ano isang daw? verse, yun lang yung pagkakahati. One verse can have multiple sentences, di ba? Anong pagkakaiba nung pagka merong predicate tsaka subject? Sentence, tama. Oo. Sige, wag na tayo pumulik dyan. Baka may mamali. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Good morning din po sa mga kapatiran natin na nasa ibang bansa. Na walang sawa po, na palagi po nating kasama araw-araw. Salamat din po sa support lagi ng mga maski sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa ating anniversary. Thank you, Lord po, mga kapatid. Nakakatuwa. Tapos alam nyo, meron akong mga napadalan din ng nung letter ba, na dating mga members natin, pero May connection pa rin. Oo, may connection pa din. Nasa ibang dako ng nakaka-message pa rin, nakaka-message ko pa din, ganon-ganon. Tapos sabi ko, huy, sinali kita ulit ha, since comfy ka naman talaga. Nakakatuwa naman yung mga yung mga response nila. Kaya thank you Lord po. Sa ating yun? Anniversary. Nalalapit na yung ating anniversary, mga kapatid. Alam nyo, nung first, namin, nung Saturday, practice with the, band, nakaka-excite, no, yung, unang practice. Kasi parang alam mo na malapit na talaga. Nakakakaba din at the same time. Pero nakakatuwa. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, para po sa ating lesson for today. Ikaw na? Ako na mauna? Oo, ang ating pag-uusapan is the blessed state of the righteous. Hango ito sa Awit 112, 1 hanggang 10. Yung ating memory verse of the week related dito sa chapter 7. So, the blessed state of the righteous. Alam nyo, dito po na ihayag yung character supposed to be of a righteous man and also the comfort of a righteous man. Gusto mo basahin ko? Sige, basahin natin mga kapatid itong Awit 112. Ito, sa New King James Version. Praise the Lord! May apostrophe, Praise the Lord! Blessed is a man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endures forever. Unto the upright there arises light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. A good man deals
graciously and lends. He will guide his affairs with discretion. Surely he will never be shaken. The righteous will be in everlasting remembrance. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees until he sees his desire upon his enemies. He has dispersed abroad. He has given to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted with honor. The wicked will see it and be grieved. He will gnash his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. The message of the Lord. Amen. Thank you, Lord, no? Ayan, mga kapatid. Ang kukunin ko ay verse 7. Verse 7. Ano ba nakalagay sa verse 7? He will not be... Gusto kong basahin sa ibang sa ibang version. Sa Good News Version, ang nakalagay, He is not afraid of receiving bad news. His faith is strong and he trusts in the Lord. Sino may gusto ng good news? Gusto niyo ng good news? Mamaya may lechon tayo. Good news yun, hindi ba? Good news sa mga Sa mga bawal. Marami kasing may birthday ngayong September. So, Hallelujah. lahat tayo, gusto natin nare-receive natin good news. Sino ba naman ang ayaw ng good news, hindi ba? Kasi pagka nakaka-receive tayo ng good news, ganun ang nangyari. Sumisigaw, yay! Pagka nakaka-receive tayo ng good news, nagiging joyful tayo, di ba? Nagiging happy. Excited. Pagka birthday ba, magandang balita? Oh, Sa lahat? sa lahat. Kasi binigyan ka na naman ng panibagong taon ng Diyos. Yung Oo, iba binigyan pa, ka ng panibagong pagkakataon ulit para makapaglingkod sa Kanya. Tapos, kung may nagawa kang mga hindi maganda, to make things right, di ba? Kung meron kang mga na-neglect, magandang yan, Sa marami kang iba, pagpapasalamatan. sa iba parang kasi tatanda na siya, so ayaw niya mag-birthday. Meron bang ganon? Meron bang ganon? Meron, O kaya- ewan ko, meron bang gano'n? Kaya di ba minsan, wala naman siyang panghanda, ganon? Pwede ba yan? Nalulungkot? Pwede rin siguro. So, sino ba naman ang ayaw ng bad news? Lahat tayo. Ano daw ako? Ano tawag doon? Spoiler? Ano tawag doon? Spoiler? Oo, spoiler. Panirang Oo. Huwag ka na, ano tawag Hindi doon? naman mapanirang puri kung Ano? hindi mapanira ng trip. Basag trip daw ang tawag. Ano ba doon? Ang tawag ba doon? Negativism? Alam mo kaya kami ganon? Kasi ako napaka-systematic ko sa mga bagay-bagay. Siya kahit pwede siya mag-umpisa kahit saan banda. Ganon. May tawag ata doon sa ganun eh. Ano? Negastar. Hindi. Negative eh. Hindi naman negative yun sa'yo eh. Ano lang yan? Wrong Basag timing. trip nga. Oo, wrong timing. sige. Sige, wag na. Ayoko na muna. So Sige. lahat ng nakaka-receive ng good news, nagiging happy ka, na-excite ka, hindi ba? Paano pagka bad news? Alam nyo mga kapatid, the reality of bad news is no one likes it. Siyempre naman, sino ba naman ang matutuwa pag sinabing may cancer ka? Meron ba ganun sabi? Ay, talaga? Meron ba ganun? May sakit ka. Ay, praise the Lord, may sakit ako. Siyempre wala namang ganun, di ba? Yun ang realidad ng bad news, mga kapatid. Kasi karamihan ng bad news can be painful. Most of the times, hurtful. Di ba? Oo, discouraging.
Tapos, kadalasan untimely. Parang kung kailan ka minsan masaya, tsaka kahatiran ng bad news. Kung kailan ka, kung kailan minsan ang sama ng araw mo, saka ka pabibiruin ng wala sa hulog, di ba? So parang hindi. Tapos kadalasan nito, dumarating siya dun sa time na hindi mo ina-expect. Di ba? Ang healthy mo. Kumakain ka ng mga tama. Biglang sasabihin, may pinakamalaking cancer, pinakamalaking bukol na nakita ko. Di ba parang mahirap talaga. Maski Kristiyano, di ba, minsan naapektuhan sa ganyan, mga kapatid. So, ang pag-respond ng marami, pagdating ng bad news, nasa-shock sila, hindi ba, nadidismaya, may mga nagpapanik, marami umiiyak pagka nakatanggap ng bad news. Nagiging matatakotin tuloy tayo kapag ka nakaka-receive tayo ng bad news. Tapos nagiging anxious na tayo. Ang layo na ng iniisip. Ewan ko ba, kaninang umaga, nag-aaral ako, naligo ako. Tapos nung naligo ako, sabi ko, tapos kinakanta ko yung kinakanta ko sa'yo? Sabi ko, ba't ko ba yung kinakanta? Sabi niya, I trust in thee. Nagkikilay ako, I trust in thee, O Lord. Sabi ko, I say thou art my God. Tapos sabi ko kay pastor, teka, ba't ko nga ba kinakanta yun? Sabi niya, kasi dun sa lesson mo. Sabi ko, hindi, kasi ang kasunod nun, my times are in thy hands. Alam niyo kung bakit ko kinakanta? Naalala ko na. Kasi nga tong bad news, naalala ko pala nung naliligo ako, sabi ko, what if bigla na lang nalaman kong may cancer ako? Naisip ko yun. Tapos, sasabihin ko? Anong mararamdaman ko? Kasi nga itong lesson ko. Tapos, sabi ko, pag ako nagkaroon ng cancer, siguro hindi ako magpapakimo. Tapos biglang umano tong kanta na tong, my times are in thy hands. Tapos andam nyo, kung saan na, yun ang anxiousness. Kung saan pupunta yung isip mo pag may na pumasok sa yung ganon. Tapos naisip ko na yun, nasasabihin ko sa kanila, pag nauna ako kay pastor, support him. Let him marry again. Naisip ko yun hanggang kanina yon kasi hindi niya talaga kayang mag-isa. Hindi po niya kakayanin mag-isa. Kung pwede lang na pag nawala na ako, pagkalibing ko, mayroon na siyang maging kasama. Ganon, naisip ko yun. Kaya pala sabi ko, my times are Pwede ba ako sumagot? Hindi. Dahil... sige. Ano ba yung dapat mo isasagot doon? Sasabihin mo na, mag-apply na po kayo. So, Gusto mong answer? ah, Yung sharing ni Minister Jet yesterday. joke yun eh. Oo nga, joke nga. Yun ang sagot Gusto mong i-share? Oh, yun ang sagot mo sa akin. Hindi, doon sa... So gusto mo na akong mamatay? Hindi. Beb, nakuha mo ba yung joke niya? Paano nga ba? Yung joke niya, gusto niya nang mamatay, yung biyanan. Talaga? Utos i-apply mo sa akin yun? Ba't mo ako inaaway? Wala lang naman. Palagay ko tuloy- gusto mo nang mag-asawa uli. Sabi ko Ano ba naman pwede yun? pag nawala na ako. So, yun po ang ginagawa sa atin ng bad news. It makes us anxious. Iniisip mo na yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Oo, tapos, ang sakit sa tiyan. Na-experience nyo na po ba yun? Na parang hinahaluka yung tiyan mo. Pag naka-receive ka ng bad news, ang sakit-sakit sa tiyan. Oo, sabi lang nila butterfly. Pero alam nyo ba kung ano yon? Acid. Kaya masakit yung tiyan mo, nag-a-acid ka na kasi sobra na yung anxiousness mo. Now, ang mga Christians ay hindi po dapat ganon. Sasabihin, hindi ka na ba human? Here's the thing, mga kapatid. Tayo pong mga Kristiyano should not dread. When you say dread, anticipate with great fear ang mga bad news. Diba? Huwag kang... Kasi, tignan mo,
Kung tayo ay nadidistressed by the bad news na natatanggap natin, how are we different from the people of the world? We profess that we have a new spirit within us. Pero pagka dumating ang bad news, ano ang nagiging reaksyon natin? Hindi ba? Ano ang kaibahan natin sa mga tao na sa mundo? Alam niyo mga kapatid, kung bakit ang sabi dito, mga Christians does not fear receiving bad news? Kasi we have a God who we can run to kapag ka mga ganong pagkakataon. Ang mga tao sa mundo, walang ganon. Yung iba, marami hindi nila alam na meron kang tatakbuhan pagka nandoon ka sa mga ganong sitwasyon na sobrang bibigat, mga kapatid. Tapos, wala silang reference na pwedeng balikan. Meron tayong pruweba ng faithfulness ng Diyos. Yung ginawa niya sa'yo dati, He will make it happen again. Wala silang ganon. Tayo meron. Kaya ang sabi rito, dapat ang mga Kristiyano, ang follower of Christ, should not fear receiving bad news. Totoo yan, no? Totoo yan. Kasi, yun nga, sabi ko, we profess to be of another spirit. Hindi ka na, yung spirito na nasa iyo, hindi nakagaya ng spirito sa mundo. We have been born again. We have been born with a new living hope. Kaya nga ngayon, gano'n man kahirap ang sitwasyon natin, mayroong nabubuong pag-asa. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Sabi natin, hanggat may hininga, may pag-asa. Kasi mayroon tayong living hope na yung hope na yon, yung pag-asa na yon, maski sa last minute, kayang magmilagro ng Diyos. At kung hindi man mangyari yun sa iyo dito sa mundo na to, it will happen sa isang buhay na pupuntahan mo na kung saan wala ng problema, wala ng sakit. Ang gagawin mo na lang doon, magpupuri sa Diyos. Ang sabi sa Revelation, hindi ba? So, ang mga tao sa mundo, walang ganun. Walang pag-asa. So kapag ka po nakikita ka na ikaw ay parang natataranta na rin, masyado kang apprehensive sa mga nangyayari, ano ang value ng grace that we profess that we have now? Walang value yung grace. So kapag ka po pala nakatanggap ka ng bad news, tapos nataranta ka na, nag-worry ka na, naging anxious ka na, nagpanic ka na, nag-iiyak ka na, ano nga naman ang silbi ng grasya na sinasabi mong tinanggap mo mula sa Diyos? Nawawala, nadidevalue po natin yung grasya ng Diyos na meron tayo. Kapag naka-receive tayo ng bad news, nagwala na tayo. And what is the dignity of the new nature that we claim we have? Kapag ganun din tayong mag-respond kagaya ng mga tao sa mundo. Alam nyo, hindi lang yun ang mga reason kung bakit kailangan ang mga Kristiyano are not afraid of receiving bad news. Kasi, kaya tayo ini-encourage ng Diyos na huwag kang matakot kapag nakaka-receive ka ng bad news. Kasi kapag ka po tayo na-alarm sa bad news, kaparehas ng mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos, we will fall into the same sin na kakauuwian nila kapag ka nataranta sila. Ano yung mga kasalanan na yon? Ano ba ang ginagawa ng mga tao who are under difficult circumstances? Ano-ano yon? They rebel against God. Di ba? Nagre-rebelde kay Lord. Ba't mo naman akong pinabayaan na ganito? Hindi ba? Akala ko ba? Kayang-kaya. Kayang-kaya. Nagre-rebelde kay Lord. Ayoko na nga. Akala ko ba? Kapag ka napunta sa'yo, hindi mo na pababayaan na dumanas ng ganito. Di ba parang kung sasabihan ka ng Diyos harap-harapan, tatanungin ka niya, saan ko sinabi yan na hindi ka daranas ng pagsubok? Sabi niya, reiterate ko pa nga sa Biblia na you will surely pass through trials. Hindi ba? So, ganun ang mangyayari po sa atin. Kapag hinayaan po natin na mag-take over sa atin ang fear, kapag nakatanggap tayo ng bad news, we will rebel against God.
Ano pang isa? We will complain. We will complain to God. Sasabihin mo, ano ba naman? Sumusunod na nga sa'yo. Ano ba naman? Nagtatights na nga. Di ba? Parang lahat na lang i-complain mo. Tapos, mag-iisip ka na God is dealing with you harshly. Napaka-unfair mo, Lord. Pinarurusahan mo ba ako? Ba't mo ko pinaparanas ng ganito? Dala po lahat yan ng response natin sa mga bad news. Yan po ang mga ginagawa sa atin ng bad news. Kaya pilit tayong ini-encourage ng Diyos through His words na do not be afraid. If you receive bad news, do not be afraid. I will be with you. Sasamahan kita kasi ayaw niyang mag-fall into all this sin tayong lahat na kagaya ng mga taong walang pag-asa. Di ba? Sometimes, napoprovoke po natin ang galit ng Diyos when we fall into this kind of sins. Ayaw ng Diyos yun. Kaya ini-encourage niya po tayo, mga kapatid. Isa pa, moreover, mga kapatid, ang mga tao na walang pag-asa, pag naka-receive ng mga ganitong mga bad news sa buhay nila, they run into wrong ways. Mga pamamaraan na may cancer ka. Naku, sabi, pinabayaan ka na ng Diyos mo, ba't kang pinabayaan na ganon? Alam mo, dun sa amin, mayroong mga albularyo, spiritista, pupunta ka na sa mga wrong ways para matugunan yung iyong sitwasyon. Yan ang ginagawa ng mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos at walang pag-asa sa Diyos. Sigurado yun, you will do the same, mga kapatid. Kasi mag-yield na yung yung kaisipan mo sa present pressure ng sitwasyon mo. Kaya minsan sasabihin, kasi hindi ko na alam kasi kung saan ako pupunta. Yan po ay lingwahe ng mga tao na walang pag-asa. So, pupunta ka rin doon kapag ka ganun. Tapos, nawawala po, pag hinayaan tayo, pag hindi tayo sinabihan ng Diyos na ganyan, pag nakareceive tayo ng bad news, nawawala po yung calm composure natin. Nawawala yung kalma lang. Kasi alam nyo, pagka kumalma ka under such circumstances, nakakakuha ka ng strength dun sa calmness na yon. Kasi pag nataranta ka na, nakakalimutan mo na meron ka palang lakas kanina ng pero kapag kalma lang, nahahanap mo yung strength na yon na nanggagaling sa Espiritu ng Diyos. Pero pag nauna sa'yo, yung nataranta ka at nagpanik ka, nawawala yung composure mo. Tapos later on, kay Lord pala ako. Saka mo na nalaman, saka mo na na-remember, saka mo na na-realize na, oo nga, kay Lord pala ako Ba't ba ako nagkakaganito? Kasi alam nyo, pag kumalma tayo under circumstances na mabigat, yung strength po na yon na makikita mo, yun yung magsusustain sa'yo through your adversities. Na agad lumilipad sa bintana kapag ka nagpanik ka. Nawawala siya pag nagpanik. Meron akong nag-share. Mamaya pa yun. Mamaya pa yun. Kasama yun. Gusto mo na ba ngayon? Hindi kasi, di ba, may na-share lang, good news, travel, all expenses paid. Tapos, bad news happened. So, ang ginawa niya, naalala niya si Daniel sa bintana. Lumabas siya doon sa terrace. Tinignan niya yung kapaligiran kasi ang ganda ng kapaligiran. Oo nga. Tapos tumingin siya sa langit. So, ang kanyang pagtugon doon sa bad news na nangyari sa kanya, nag-pray siya na nag-pray, naalala niya si Daniel, pinaalala yung word of God. Instead of running to anywhere, panicking or something. So, ang ginawa niya,
lumabas siya doon sa bintana. Tinignan niya yung kagandahan ng lugar na Oo. pinakita sa kanya ni Lord. Tapos sabi niya, ang lapit na pala Si ng Brother langit. Larry yun. Nag-share Oh, kahapon. yun ang ginawa niya na... Alam niyo kung bakit na gano'n yung sinishare kay Pastor? Ang kanyang, ang oximeter niya, nag-read ng 54. Oo. Ang Yung oxygen bababa. level natin, dapat nasa 88 to 90. Minimum. Minimum. Ang kanya, nag-read ng 54. Tapos, alam mo yung hinga daw niya, sobrang lalim na parang hindi nasasapat yung huli niya. Oo. Tapos kinausap niya si Lord, doon kagad siya tumakbo. Sabi niya, Lord, wag mo naman akong hayaang Mamatay dito dito. sa ibang bansa. Alam Hindi, niyo totoo kung to. bakit? Sabi niya, Lord, wag naman dito. Kung kukunin mo ko sa Pilipinas na lang. Kasi pag namatay ako sa Europa, mahal euro ang bayad sa bangkay ko pag inuwi sa Pero Pilipinas. sincere siyang kinausap niya si Lord. Doon kagad tumatakbo. Yes, No? oo. Kasi siyempre, there are times na nananaig yung ating reasoning or even our feelings. Pero kung mananaig pa rin yung Espiritu ng Diyos na naitanim sa atin dahil sa pagtanggap natin kay Jesus Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, mariremind ka nung kanyang mga salita at nung ka tumatakbo. Yun yung naganap sa kanya at ngayon nga, eto, malakas. Kalalabas lang naman sa ospital pero yun na nga, medyo bad news talaga yun. Pero yun ang the state of the righteous, the blessedness or the state of the righteous. Glory to God yun. Glory to God. Oo. Tapos mga kapatid, tatanungin mo din, if you give into fear, kapag ka nakareceive ka ng bad news, how will the matatakutin give glory to God? Di ba hindi? Pagka Kristiyano ka tapos matatakutin ka, di ka nakakapagbigay ng glory kay Lord. Kasi ang sabi ng mga maraming mga ngaral, ang mga mananampalataya daw, sing their highest praises during the fires of troubles. Ngayon, kung hindi ka makaawit during parang fires of trouble na nga yung sinasabi dito, paano mo mamamagnify si Lord? Di ba hindi? Kaya hindi talaga po pwede na kapag ka naka-receive tayo ng bad news, iba yung ating pagtanggap. Now, ang pinaka-wisest action po natin, kapag ka naka-receive tayo ng bad news, ay kagaya ng ginawa ni Moses sa Red Sea. Exodus 14:13 ang nakalagay doon, stand by and see the salvation of the Lord, sabi niya. Na makikita rin natin sa Psalm 46 verse 10. Memorize natin yan. Psalm 46, may kanta. Oo. Be still and know. That I am God. Yan, amen. Taas. Teka, Ang yan. taas yan, Arnold. Babaan mo. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Hindi. Meron pa, Hindi, O Lord, I put my trust. in Thee, O Lord, do I put my trust. In Thee, O Lord, do I put my... trust. Ayan. So, ganun dapat. May isa pa, mas masaya. Yung Psalm 42 verse 2. Yan. Jesus is my Savior, I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. Just like a tree planted by the water, I
shall not be moved. Isa pa. Jesus is my Savior, I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. Just like a tree planted by the water, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree planted by the water, I shall not be moved. Kasi nag-delight and meditates on the Word of God day and night. Oo. May isa pang kanta dyan. Ano? Though the mountains be shaken, And the hills hills be removed. yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord. Bakit kanyo? Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. Yun dapat, mga kapatid, ang ating response dito. Alam nyo ba na itong verse 7 na to ng Psalm 112 is a powerful declaration of a believer's unwavering faith and trust in God. Kahit ano pa ang dumating sa kanya. Alam nyo kung bakit? Kung bakit he is not afraid of receiving bad news? Nandun din ang sagot sa verse 7. Sabi niya, because his heart is fixed. Sa ibang version. Ang fixed dito, mga kapatid, conveys the idea of steadfastness, immovability, and unwavering commitment. Di mapasukong pananampalataya. Kasi alam nyo, nagsisignify po ito ng deep-rooted faith na hindi pwedeng masway ng mga external circumstances ng isang mananampalataya. Kasi yung pananampalatayang yon ay naka-anchor sa salita ng Diyos. Ang barko, kapag ka nakababa ang timon, ay kahit na may unos, hindi yun madadala sa laot. Mananatili lang siya doon kasi may timon na nakababa. So kung ang pananampalataya mo ay nakatimon, nakababa, nakaangkla sa salita ng Diyos, hindi ka masusway papunta sa laot ng papalayo. So, hindi nalalayo kay Lord Ang pag tawag nakaka-receive ng bad news. Tawag dyan, indomitable faith. Persistent pa nga eh. Hindi mo masasubdue. Oo. Indomitable. Oo. Tapos, ang isang tao whose heart is fixed sa Panginoon, itong tao na to has already made up his mind na dumating man ang pagsubok. Ano ba yung kanta natin dyan? Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw. Sugod. Palakasin ng mahihina. So, parang made up na yung kaisipan niya. Kumbaga parang mayroon na siyang paon ng abiso. Settled na siya na parang inabisuhan ka na ba ng salita ng Diyos na kahit na tuloy may dumating, sinabi na sa akin ni Lord. Oo, sinabi na sa akin ni Lord na darating ka. Pwede mong sabihin ngayon sa pagsubok kasi na made up na yung mind mo through God's encouraging word na kahit na dumating ka, sorry, nauna na yung word of God,
Naunahan ka na, may abiso na sa akin ng salita ng Diyos. Nagiging proactive ka. Hindi ka nagiging reactive. Di ba? Kasi handa ka na eh. Handa ka na. Ako natutuwa ako doon sa mga, ito po ang pagkakaiba mga kapatid. Kung bakit ini-encourage tayo, hindi ko po sinasabi na walang Kristiyanong dumadaan nito. Meron. Kaya nga lagi tayong may paalala sa salita ng Diyos. Kasi mas Kristiyano, umaabot tayo minsan sa mga ganitong pag-response sa mga bad news. Dalawang nag-share sa amin. Yung isa, sabi niya, may cancer po ba ako, Dok? Sabi niya, tatanong mo pa sa akin yan? Sabi nung doktor, parang di rin nga maganda yung sabi nung doktor na yon. Itatanong mo pa sa akin yan? Di mo ba nakikita yung resulta nung ng lab test mo? Sabi niya, over ka na nga sa maximum, tatanong mo pa sa akin kung may CA ka. Natural, meron na yan. Ganun. Baka naman sinasabi yung katotohanan. Oo nga. Kaya lang, kailangan Kasi yung may love. katotohanan, si Ima sinabihan din eh. Di ba, una, kinapapalang ng doktor yung kay Ima. Nanay, tatapatin ko na po kayo. May cancer kayo. Sabi ko kay Ima, anong naramdaman mo? Sabi niya, gusto ko siyang suntukin. Hindi man lang niya sinabi na naiyak ako dahil may cancer ako. Sabi niya, gusto ko siyang suntukin. Wala yung man isa lang, naman, yung isa wala. naman. Teka muna, hindi pa tapos. Hindi, para hindi lang isang side. Kasi meron din naman mga, Oo nga, iba-iba oo kasi nga. personality ng mga... Sinishare ko lang itong sharing Oo, ng ating iba-iba kasi, kapatiran. oo. Kasi merong mga doktor na compassionate. Yes. Pag nagsasabi sila ng katotohanan, pero dahan-dahan. Oo. Oo, di sabing ganun nung isa. Tuloy, ang nangyari dun sa kapatiran natin na yon, hindi na siya nakatulog, halos di na siya makakain, tumaas ang BP niya dahil sa anxiety. Siyempre, totoo naman yun na kapag ka nakatanggap ka ng ganun, talagang matatakot ka. Siyempre, gustong mabuhay ng tao. Nagkaroon siya ng anxiety. Alam nyo, ang nangyari, ang BP niya nag-180/110. Tapos bigla siyang nahilo. Akala niya nag-vertigo lang siya. Tapos nagsuka ng nagsuka. Yung pala, na mild stroke na siya. Tapos, nung lumabas yung resulta, yun naman palang CA niya, no need for operation, no need for radiation, gamot lang makukuha. Pero meron siyang tugon muna doon sa bad news. Yung kanyang pagtugon doon sa bad news. Ano? Yung pagtugon niya, ang ginawa niya, nagbasa ng Bible, sabi niya. Kasi nga, Oo. nagkaroon na siya ng ng Oo. fear, Tapos, ng anxiety. Yes. So tapos, kinausap si Lord. So wala na siyang ginawa kung ilang araw na nandun sa ospital. Hindi. Sige, kwento my mo. point lang Oo. is, yun ang pwedeng pagdalhan mo ng sa'yo, ng bad news. Pag hindi mo siya nire-receive ng merong pananampalataya o kaya may pananaw na, alam nyo, madali lang magsalita kapag wala ka dun sa ganong sitwasyon. Sa totoo lang, mga kapatid, ang daling sabihin na, ikaw naman, nasa ng pananampalataya mo, napunta sa paa mo. Pero pag ikaw yung nandoon, hindi mo rin alam. Kaya nga lagi tayong ini-encourage ng Word of God eh. Babalik ka rin talaga doon. Si Sister Sally nga, nakangiwi na yan sa Ako, pinag-pray ko siya, tapos kinantahan ko siya, naiyak na ako, tapos biglang sabi niya, Jen, patingin nga ng salamin, anong itsura ng bibig ko? Yun ang Ganon pagtugon siya. niya. Pagtugon niya. Oo nga. Iba-iba naman ang Oo pagtugon. nga. Di ba? So, tapos merong isa namang sister na tumawag din sa akin. Sabi ko kasi, kinomentan ko, huy, ang payat mo ah. Sabi ko dun sa comment ko. Tapos tumawag, Sister Ri, alam mo ba kung mapayat ako? Sabi ko, bakit? Mataas sugar mo, no? Ginanong ko pa. Hindi, may tumor ako sa ulo. Ha? Napaganon ako. Tapos di na ako nakakibo. Tapos alam niyo, share na ganon. Tapos pumunta na ng doktor, ganon. Maganda ka ng 3 million. Sabi raw sa kanya, ha? 3 million ba? Mamamatay na ako hindi dahil sa bukol na to. Sabi daw gano'n, hanggang naganap sila ng doktor, umabot ng 400,000 na lang, gano'n. Naitanong daw niya,
Huwag ko, sabi niya, sinabi sa akin ni Lord, tanungin mo, anong mangyayari? Dok, pag inopera ako, ano naman mangyayari? Sabi niya, tatapatin na kita. Pag inoperahan ka, hindi rin siya matatanggal ng 100% kasi nakadikit siya sa brain mo. 80% lang ang tatanggalin. Ay, naku, Dok, kalimutan mo na yung 400,000. Sabi daw niyang ganon. Mabuti pa itong gantong nakakausap ako ng mga anak ko at nakakagawa pa ako ng mga gawain ko sa bahay. Hayaan mo na yan at kung ilan ang ibibigay sa akin ng Diyos, doon na lang ako. Tapos alam nyo, share siya ng share. Tapos tawa siya ng tawa habang nagsishare siya. Sabi ko, alam mo, baligtad tayo. Akong in-encourage mo habang nag-uusap tayo. Hindi ko makakuhang maawa sa'yo eh. Dahil dun sa pagsishare mo. Bad news yun, mga kapatid. Ang tumor niya sa ulo kasi laki na ng itlog. Oo. Tapos, sabi sa kanya ng doktor, dahil hindi ka na magpapa-opera, sasabihin ko sa'yo kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Sabi raw ng doktor, hindi ka na po pwedeng lumabas ng mag-isa. Hindi Dok, ang lakas-lakas ko pa eh. Sabi ng doktor sa kanya, sige tumayo ka. Tumayo, hawak yung kamay niya. Sabi, binitawan yung kamay. Okay ka? Opo. Sabi niya, pumikit ka. Pagpikit niya, natumba siya. Sinalo siya ng doktor. Yung pala yung nagagawa nung tumor. Kapag nakapikit, wala na. Sabi niya, yan. Tapos, mabubulag ka. Sabi niya ganon. Unti-unti na nga daw lumalabo yung mata niya. Tapos, sabi niya, darating sa iyo yung point na aantukin ka ng sobrang antok na hindi mo mapigilang pipikit yung mata mo. Pag pikit mo, hindi mo na siya madidilat. Alam mo yung sagot niya, yan ang gusto ko, Dok. Sabi niya, ano ka ba naman? Sabi daw ng doktor sa kanya, ano ka ba naman? Yan ang gusto ko, Dok. Yung pagka pumikit lang ako, tas di na ako magigising. So, wala akong sabi sa kanya, promise. Sabi ko, ako nga na-encourage sa kanya eh. Na-wish ko na sana kung may dumating sa aking bad news, ganun din ang maging ganun din ang maging reaksyon ko. Tapos kahapon may nag-text sa akin. Nagising daw siya na nakangiwi na yung niya, yung kanyang tapos nakaganyan na raw yung niya. Sabi niya, kailangan gumaling ako, Sister Ree, kasi hindi na nila sasabihin kamukha kita kapag hindi gumaling itong ko. Natuwa lang ako doon sa nila, pananaw nila sa mga sitwasyon nila. Yung pag na-share mo, pagka, di ba parang merong yung tugtog na nakakabagbag damdamin. Pero, Oo, no? pero Hindi. pagka, Oo. parang pag share mo, Parang parang action. dapat ba ganun ba Hindi, i-share biro ko lang. ba? Na Alam ano nyo, lang ako yung kawawa siya. Hindi totoo naman. Kasi minsan, merong mga pangyayari na nagkaroon lang ng ingrown, nagwawala na. Yung ingrown, o kapiranggot lang. Nang problema. Tapos kung makaasta, parang ganun. Parang pag inisip mo habang... Oo nga, mapapahiya ka talaga. Oo, parang kaya sabi ko, pwede bang tugtugan ni Arnold yan ng drama? Parang gano'n. Di kasi parang nasasabi lang namin sa inyo ng magaan, pero yung kalagayan ng mga... Tinugtugan nga ni Arnold. Hindi, wag nating ganyan kasi wag mo siyang tugtugan ng ganun kasi ang saya nga nung sige. Sobrang saya nga lang nung ako. eh. Pero totoo itong yung tugtog ni nagaganap. Arnold, nakakadagdag sa bigat nung dalahin eh. Oo. Ito sometimes, ito tip lang to. Sometimes, pag merong mga ganun na sitwasyon, wag po kayong magagalit dun sa nagsasabi sa inyong, wala lang yan. Di ba minsan nagagalit ka, nakakapagsalita ka lang ng ganyan kasi hindi ikaw yan. Ang totoo po, nakaka-empathize sa inyo yung nagsasabi sa inyong wala lang yan. Kaya ka po niya sinasabihan ng wala lang yan. To take off your mind sa sitwasyon mo. Kumbaga, hindi po niya binabaliwala yung iyong nararamdaman. Kaya lang sinasabi ng taong kausap mo yun, wala lang yan, ikaw naman.
gusto niyang ilagay mo ang tiwala mo sa Diyos na gusto niyang iparating sa iyo na wala lang yan, may Diyos kang gusto niyang i-encourage, mga kapatid. Oo, na huwag kang mag-focus doon sa sitwasyon mo, mag-focus ka sa kalakihan ng Diyos na meron ka. Kaya niya sinasabing, wala lang yan. Hindi po niya binabaliwala ang kalagayan mo. Ini-encourage lang. Meron akong i-share, pwede? Sige, be. Share. Wala. Walang tugtog. Meron din naman na pagka naka-receive ng bad news, he put things into order. Pagka may balitang di ka nais-nais, inaayos na niya lahat yung mga bagay na dapat ayusin. Oo, magandang reaksyon din yun. At hindi lang yan, meron din namang Kumbaga, na-share sa akin. Kung makulit ka dati, nagpapakabait ka na. Ako pa yan sa susunod. Ay, Okay. naunahan kita. Naunahan mo rin ako. sige. Sabi niya ganon, yung kalagayan mo, ang dapat mangyari, maging mabait ka na. Ba't kaya niya nasabi yun na maging mabait ka na? Kasi minsan, pagka meron kang naramdaman o mga bad news, ang nagiging pagtugon, bumabait na yung tao. Oo. Tama ngayon, ang daming mabait. Hindi. Totoo yun kasi parang nagkaroon ka ng realization na you are a mortal. You are a finite. And then you come to realize na I will put things to order. Minsan ang ginagawa niya, pinupuntahan niya yung mga nakikipagkasundo, nagpapatawad, minsan nagpapadala ng mga regalo, so on and so forth. Tapos ginagawa na yung last will and testament. Ginagawa, he put things into order. At doon sa sarili rin niya, inaayos niya yung kanyang relasyon sa mga tao. Minsan papahanap niya yung kanyang long lost mahal sa buhay. Yun, totoong nagaganap yun. Ganun na, he put things into order. Oo. Alam niyo, bless nga tayo pagka ganun, mga kapatid. Kasi binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Mahirap kasi yung, bigla ka na lang nawala, tas meron ka palang mga unresolved issues sa buhay na, di ba? Kaya maganda rin yung nabibigyan tayo ng pagkakataon. Sabi ni Mang Boy, Sister Ria, mula sa pagkanta mo ng My Times Are in Thy Hands, hindi na tumigil yung pagluha ko. Naalala mo si Ina, Mang Boy? Hindi, yung kanyang anak na si Simon. Oo naman. Oo. So, gusto niyo pa ba ng bad news? Good news na. Alam niyo, yun na nga ang sabi rito, because he trusts in the Lord. Sa ibang version, because his heart is fixed. Sa ibang version, he is upheld. Ang isang version, steady ang sabi. Ang Hebrew word po ng steady ay ang meaning is upheld. When you say upheld, you are confirmed and supported. Pag upheld. So, suportado tayo ng Diyos. Napakaraming pangako niyang upheld na yan, mga kapatid. Isang ibig sabihin pa ng upheld is support. Support, oo. Suportahan ta ka. So yun po. Dapat, when you say upheld, you are being upheld by a strong upholder. Yun, kailangan wag mawala sa iyo yun. My times are in thy hand. Yan, tama. Tsaka Kasi po, yung steadiness, babe, Oh. yung steadiness po sa atin comes from knowing who holds your life and who holds your future. Oo. Doon nagmumula yun eh. Ayun, yung Yung kilala mo.
pwede ka nang maging mabait kahit wala kang Sakit. sakit. Huwag mo nang hintayin na may mangyari pang di ka nais-nais. Pwede ka namang, dito sinabi, the state of the righteous. So, ang kalagayan ng righteous. Ngayon, kung tumanggap ka man ng bad news, ayun ang pagtugon. Pero pwede ka namang maging mabait dahil sa grasya ng Diyos. Dahil sa pagtanggap mo kay Hesus Kristo, the righteousness was imputed to us. Live by it. Huwag mo nang hintayin na merong mga trahedya, aksidente, o anong mangyayari para ka maging mabait. Mabait in a sense na it is God's workmanship tayo, na we are created na makagawa ng mabuti. Nandun sa 2:10 ng Epeso, pero meron mo ng 8:9. So, wag mo nang hintayin. Pero sa reality, nakikita ko naman yon na pagka, halimbawa, malapit ng mamatay, merong mga sinabi mong may mga sakit, cancer, whatever. Pero kung magiging masungit ka pa rin, in spite of those things na magre-rebel ka pa, why such thing happens, so on and so forth. Pero you put things into order. So, why wait kung meron pang mga bagay na di ka nais-nais? We can be righteous because of what Christ has done in our lives. He paid for our sins and now we are living according to His Word. Alam mo, doon sa verse 2, napakaganda. Yung malagay tayo dito sa kalagayan ito. Ito yung kalagayan ng ano. Pero yung unang-una, ang sabi doon sa verse 1, ito yung state of a righteous person. Sabi, praise the Lord. So, ano bang ibig sabihin sa inyo? Ibig sabihin niyan, you are not to extol man. Ano ba ibig sabihin na extol? Minsan, tayong mga hindi mo namamalayan, we want sometimes the praises of man, credit to us, so on and so forth, for such accomplishment or achievements that we have shared or experienced and others benefited from it. Pero we praise the Lord. We don't praise or extol man. Yun pa lang ang unang-una. At kung inyong tayo pagpalain, sabi ng mga mangangaral, may relasyon dito dun sa naunang chapter sa 1:11. Halos pareho sila ng 1:12. Kasi kung inyong riribisahin, yung sinabing delight in the law of the Lord or delight greatly in His commandments. Grabe to, kasi dun sa isang chapter, sa talata 2, sa 1:11, mag-delight sa kanyang works. Itong nagdi-delight sa works, ito nagaganap sa atin, di ba? We greatly delight doon sa kanyang ginawa sa buhay natin. Ay, praise the Lord, praise the Lord. So, dito naman, greatly delight in His word, salita. So, yung isa sa, para bang pagka may magandang nangyari, thank you, Lord, sa works of God in our lives. Pero itong greatly delight in His word, internalize, contemplate, are we in this state? And this is the state of a righteous, delighted in His word. May isang mangangaral, ang ginamit niya, fascinated. Ayan. Parang, di ba may kanta, this is fascinating. Ano yan? Di ba parang ano? Sige, ano? Sige, Nold, ikaw ang yan. This is my fascination. I know. Hindi, parang hindi naman, kaya nga sinasabi dito nung ano, yung state ng righteous, you are delighted, you are fascinated by His word. So,
Yun ang ginamit niya. Ano ba yung fascinated? Tignan nyo, engross, consume, lahat-lahat na fascinated. Hindi naman all the time. Kaya nga sinasabi, you greatly delight in His Word. Diba? Hindi lang sa kanyang work. Greatly delight. Ano to? Masyadong napakayaman na itinala nung psalmist na sinasabi niya sa lahat ng tao, purihin mo ang Diyos, so hindi extol ang tao. Oo nga, grabe, no? So, okay, David, pero meron pa doon sinabi, bago yung delight, yung tao na may takot sa Diyos. Minsan, wala naman tayong takot minsan. Madami daw tayong takot, babe. Sige, Pero sige. yung wrong kind of takot, yung right kind of takot is fear of the Lord. Yung takot na to, yung you are afraid of displeasing God. Reverential fear. At ang sabi ng isang mangangaral, ito ay iiwas ka nito sa mga masasama. Yun daw yung fear that breeds fearlessness. Ironic, no? Yung fear Elaborate. of the Lord is the kind of fear that breeds, kumbaga nanganganak siya ng fearlessness. Yung takot na, yun daw yung klase ng takot na nagpo-produce ng pagkawalang takot. Di ba? When you fear the Lord, you have nothing to fear, sabi doon. Oo. Itong fear of the Lord, sabi ng isang mangaral, it what grips yung tao in God's will and His call. Yung fear of the Lord, it grip yung tao sa parang Hinawakang grips mahigpit. him in God's will and call. Ito yung nakahawak ng mahigpit Para sa will ng Diyos. Oo, tsaka yun yung pagkakatawag calling sa mo. Kanya. Oo. Pat meron pa rin Mahigpit ang Oo. kapit. Mahigpit. Ito yung sabi ko rin isang mangangaral sabi, freed us from every inordinate Desire. desires. Naalala niyo yung ating lesson? Cure sa worldliness. Yung fear of the Lord, yun ang cure. Fear of the Lord frees us from concupiscence, inordinate. You remember yung sunod na pakikipag-usap sa atin ni Lord? It freed us from concupiscence, from worldliness, and inordinate desires. Kaya pag may fear of the Lord ka, grabe nga parang grabe nga. Yung delight na ko doon, yung fascination. Pero, ang ating Panginoong Hesukristo, naalala niyo doon sa John 4:34, sabi niya, my will or my food is to do the will of the Father who sends me. So, yun yung kanyang, the Word of God, yung kalooban ng Diyos, what grips Him, and it emanates from the fear of the Lord, fear of God, that freed us. And that is the very food, the sustenance, the life of our Lord Jesus Christ. My food, sabi niya, ang nagsusustain sa akin is to do the will of the Father who sends me. So grabe yung itong fascination of God's Word. So, amen, amen. Grabe, no? Oo, Pagkakasulat ni David dito. Alam niyo, pag mga psalm na sinusulat niya na ganito, kaya yan nasulat kasi dumaan siya sa mga matitinding bad news din. Kaya niya yan, ipinapasa sa atin kung ano naging estado niya. So sa panghuli, nabasa ko sabi dito, if you want a steady heart in an unsteady world, among unsteady people, sabi niya, during unsteady days,
we need to be upheld by an unshakable upholder. Sino yun? Ang Diyos. Oh, Nakatayo sa batong buhay. Amen. Nakatayo sa batong buhay. Si Kristo ang bato. Nakatayo sa batong buhay. Sa panga. Nakatayo sa batong buhay. Nakatayo sa batong buhay. Si Kristo ang bato. Nakatayo sa batong buhay. Amen. Sana lang mabilis na mabilis. Doon sa sumunod na talata, your household will be blessed. Gusto natin lahat yan. Kaya nga, bring your family to the Lord. Yan ako, kayamanan yung mga salita ng Diyos. And we should be greatly delighted in His Word. And we should be in a state of fascination ba? Para mga you are consumed, parang si Jesus Christ, my food or my very life is to do the will of the Father. No? Grabe, no? Thank you, Lord. Ano, ha? By God's grace. Amen. Happy birthday po kay Brother Cyrus Kapispisan, Sister Bebe. Bebe Mueller. Sister Cheska Apaya. Aba? Sister Carol Tamani. Sister Zoe Belmonte, anak ni Brother Gary, no? And Brother Vincent Orubia, anak na yan ni Mitch at saka ni Arvin. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Announcement po para sa ating October 26 pala, mga kapatid. Nung kami po ay nagpunta doon sa lugar, ngayon ko lang napansin po na yung palang lugar po natin ay merong 1 by 1 meter na poste na nasa gitna ng nung mga upuan sa bleachers. Meaning, merong mga upuan na kapag umupo kayo sa likod nun, di na makikita yung stage. Pwedeng umupo doon pag kumakain. Pwede rin naman. Okay. Nagtataka nga kami, lahat, actually pati yung mga staff doon, ewan nga po namin ba't nagkaroon ng malaking poste dyan. Ang laki niya talaga, sa sobrang laki niya, nung tinignan namin, 76, 75 na silya ang maapektuhan. Kaya 75 chairs mawawala sa number natin. Pwede ba sa daw bleachers. ilagay sa baba, sabi ng sister, maglalagay siya ng kapalit? Pwede ba yon? Titignan natin. Okay. Kasi, depende. Kung chairs or bahala na. Announce natin. Sinusukat nga po namin kung paano tayo makakadagdag din ng tables. Titignan po natin. No? So, 75 po na silya ang mawawala. So, kung merong posto dito, yung pag ganun po na mga upuan ay tinanggal po namin. It's up to you kung gusto nyo umupo doon, pero lalagyan po namin ng tali yon indicating na hindi po kayo nagbayad para po umupo doon. Kasi baka mamaya sasabihin mo, ay, ba't hindi ko ito makita? Wala po dong, hindi po natin lalagyan yun, aalisan na po natin ng upuan yon. Now, pwede siyang lagyan yun ng mga gamit,
Pwedeng pag kumakain siguro, kung gusto nyong maluwag, pumunta kayo doon. Pero aalisin po natin ang 75 chairs sa number of available chairs sa bleachers. So mga kapatid, naging limited na po even yung bleachers po natin. As of today, meron ba tayong countdown kung ilan na po yung ano? Okay, 262 daw po yung sa bleachers. Kasi meron lang po tayong limit. 800 ba sa bleachers lahat? Oo, ay hindi. 826 minus 75 eh. Okay. So yun lang po ang number of upuan po natin sa bleachers. Kaya mga kapatid, kung ano po, I suggest na decide na po kayo. Kasi baka mamaya pagdating nung time, wala na namang upuan. Tapos maghahabol na naman po tayo. Meron akong idea. Pwede ba? Oh, ano yung idea? Di ba, meron tayong round table. Pwede bang maglagay ng long table para yung isang mahabang table na long maka-accommodate ng 40? Ano nga wala na ngang... Naisip ko lang. Wala na ngang space. Oo. Kasi kung may space pa, magdadagdag talaga tayo ng tables eh. Wala sinukat din. Dinala na natin Sister Connie eh. Talaga pong wala na po eh. So, mag-decide na po kayo mga kapatid. May kanta ko dyan. Ano yun? Kanta ko? I know the Lord will make a way for me today, tomorrow, the next day. I know the Lord will make a way for me. Kasi ako lang naman to. O Para di, saan nga yun? wala lang. Yung mag-make ng way para makarating lahat doon. Oo Okay. naman. Oo, The okay. Lord always Oo, provide. yun naman talaga eh. Makakarating tayong lahat doon. Ha? Sige, amen. Thank you, Lord. Okay. We will end up with our repeat new song of the week. O Jesus, kay buti mo, composed by Sister Jamie Hapin. God bless you po, mga kapatid. Sa buhay kong ito, aking kukunitain mga ginawa mo para sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. Sa buhay kong ito, aking kukunitain mga salita mo nagpapalakas sa'kin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman hindi mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo.